Usa ka malipayon o mabugnaon nga kabuntagon kanaton tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Lain na pong higayon nga kita makapamalandong sa pulong sa Dios. Nganong sa Dios ang problema gitugot. Mao ni ato ang paghatagan og pagtagad dinhi nga kabuntagon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Nganong diha sa Dios ang problema gitugot. No? Dios good siya. Dios siya nga puno sa gugma, puno sa kaluoy, no? Pero nganong aduna may pagtugot diha kaniya sa mga problema, no? Mo ni buot natong sayran karon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay? So, alang sa ato ang pagsugod, no? Ato ang ablihan sa dili pa di ato sang isen ni sa ato ang mga kaigsunan ang ato ang live karon. Kadali lang mga kaigsunan, mga kaigalaan, ha? Okay. Okay. Ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Mayong buntag sa matagusa di ano, nakapangapi na bantanan. Okay. Tagsargyo kay may tabo, mangapi kog adlaw, mga kaigsunan. Huwamang ko kapangapi gabi karon ko mangapi. Okay? So, coffee with Jesus, no? Nindot man ang mangapit ang atong i-partner ang pulong sa Ginoo. Sa una, mangapi ang i-partner, sigarilyo man makigsunad. Okay? Now, ato doon yung pagtagagan o pagtagad kining gitawag o mga problema bitaw nga unexpected, no? Mao ni ato ang paghahatagan o pagtagad. Okay? So, ato ta sa pag-abli sa ato ang mga Biblia, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ablihan nato ang atong mga Biblia. Arita sa Job chapter 14 verse number 1. Job 14 versikulo 1. Kini si Job, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Usa kini kataong matarong. O niya, gidescribe siya sa Bible nga, igno na to, hingpit, no? Hingpit nga pagkatao. Pero atong sabton, unsa ning pulo nga hingpit? Ha? Kay abi pa lang, di na yun siya makasala. Kay hingpit man. So, sa Bible, narabatay mabasa nga ang Dios, ang nagsulti ang Biblia nga ang tao dili perfect, makasasala. Pero nga si Job, dahil mo man perfect. Muna ito ang hatagang pagtagad usab, no? Now, Job chapter 14, verse number 1. Matod pa diri. Ang tao nga nataw sa usa ka babay, hamubo ra sa panuigon, og puno sa kasamok. Unsa daw? Ang tao nga nataw sa usa ka babay, puno, mubo ra sa panuigon, og tugob sa kasamok. Kinsa may wala mataw nato, diha sa taguangkan sa babay. No? Kinsa man kanato nga wala gipanganak sa iyahang mama. Sa
Sa Biblia, mga kaigsunan, mga kaigalaan, no? Sa Biblia, ato ang hatagag pagtagad. Usa lamang katao or duha lamang katao ang wala moagi sa inahan. Si Adan o si Eva. Wala to sila gipanganak, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Exempted ba sila sa Job 14 verse number 1? Ang tao nga natao sa kababay, hamubo ra sa panuigon, ug puno sa kasamo. Okay? Si Adan ug si Eva, wala gipaagi sa pagpanganak, pinaagi sa usa ka babay. Pero ang pangutana, exempted ba sila sa Job 14:1 nga ang tao nga natao sa usa ka babay mubo ra sa panuigon og puno sa kasamok? Ang tubag, yes. Apan kung wala pa sila makasala. Muna tubag, mga kaigsunan, mga kaigalan. Exempted sila kay wa man sila moagi sa inahan. No? Actually, mga kaigsunan, si Adan ug si Eva, gimugna sa Dios, wala gipaagi sa taguangkan, kay sila man ang pinakaunang tao nga gihimo sa Dios. Unya, gihimo sila sa Dios nga inosente. Buot pasabot, walay sala. Karon, mga kaigsunan, mga kaigalaan, tungod sa ilang kainosente, nakasala sila. Si Eva nakasala tungod kay giilad. Si Adan nakasala tungod kay voluntaryo man nga ni dawat sa bunga sa pagila sa magdautan nga gidunol ni Eva. No? Karon, mga kaigsunan, ang problema, ang problema mitungha sa panahon nga nakasala si Adan og si Eva. Dito nagka-problema, mga kaigsunan, nagkapuliki sila. Sa to pa, kung wala lang unta makasala si Adan og si Eva di ay, wala untay pagtungha sa mga kasamok, ang atong kinabuhi, way kinutuban, wala untay kamatayon, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Sa ato pa, ang sala mao hinungdan nganong mitungha ning tanan, kabalaka, kahadlok, kaguol, o uban pang mga dili maayong pagbati nga iya sa tao. Didto na siya magsugod sa sala, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Mabitan ang pagkasala ni Adan ug ni Eva, ang tree of life gipabantayan sa Dios sa kirubim, kay basin ang tao makakaon nini og di na mamatay. Dili musugot ang Dios nga ang tao makakaon niadto nga anaapas kahimtang sa pagkamakasasala. Kay ang tao mamatay nga, ang tao makasasala o nya di na mamatay. No? So mo wala gitugot sa Ginoo nga gipabantayan gito. Nagay espada nga ga ana-ana aga tuyok-tuyok magaigsunan dito. Aron di gyud maduol sa tao. So ang sala may hinungdan ngano ang tao mamatay. Ang sala ang hinungdan ngano ang tao adunay kasamok sa kinabuhi. Walay tao nga wala makasala ni ining kalibutana. Kitang tanan adunay sala. Bunga ka na sa sala nga nahimo ni Adan og ni Eva. Therefore, ang Job 14 verse number 1, exclusive kini sa mga taong makasasala. Sa ato pa kay wa may tao nga way sala para ni naton tanan. Ang Job chapter 14 verse number 1. Ang tao nga nataw sa usa ka babay, ikaw, ako, kitang tanan. Hamubo ra sa panuigon,
ug puno sa kasamo. That is the reality of life. Mao na'y realidad sa kinabuhi ni ining kalibutan na mga kaigsunan, mga kagalaan. Now karon, mubo ra kay tagpanuigon. Okay, tanawa ha? Sa di pa nato pangutan-on ang Ginoo nganong diha kaniya ang problema gitugot. Sa di pa nato pangutan-on ang Dios, Lord, nganong gitugot mo man ang problema diha nimo? Ato sang susihon mga kaigsunan ang history no sa tao. Di ba si Adan ug si Eva mo'y unang tao nga gihimo sa Dios, no? Mo'y unang gihimo sa Dios ang si Adan ug si Eva. Sa diyang nakasala sila, dito nagsugod ang tanan. Ang kasamok, dito nagsugod mga kaigsunan. Mao nang panahon nga makasala ta, adunay kasamok. No? Literal kaayo na siya nga panghitabo mga kaigsunan. And then karon mga kaigsunan, mga kagilaan, ingon ang Biblia, ang tao nga natawo sa usa ka babae, hamubo ra sa panuigon, ug tungo ug puno sa kasamok. Ngano man na? Abi ninyo, unsa, sa unang panahon sa pagkasala nilang Adan ug Eva, ang panuigon, tag-as pa kayo? O, naitag 500. Si Methuselah, 969 years old. 969. Ayha, namatay siya mga kaigsunan, mga kagalaan. Si Adan, 930. Si Noah, si Abraham, pagkatag-asag tuig mga kaigsunan. Dili pa kayo lala ang sala niya itong panahon na. Pag-abot sa Genesis chapter 6, Genesis chapter 6, ang edad sa tao, mo abot na lang og 120 katuig. Unsay hinungdan? Kay ang linyada sa kaliwat ni Seth og sa linyada nga kaliwat ni Cain nagminyuay. Nagminyuay. Godly line of Seth og ang ungodly line ni Cain nagminyo man mga kaigsunan. Didto mitungha ang 120 na lang katuig ang pangidaron sa tao. Kay ni samot ka makasasala mga kaigsunan ang sitwasyon. Atong basahon. Genesis chapter 6 mga kaigsunan, actually dunay mga naghubad diini nga misinterpret kayo, no contradict din, no? Tanawan ninyo mga kaigsunan na may mga Biblia diya. Genesis chapter 6 verse number 1. Og nahitabo nga misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa naong sayuta. Og may nga tao kanila nga mga anak nga babae nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, kining mga anak nga lalaki sa Dios nag-refer kini siya sa godly line ni Seth. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, godly line of Seth, nga ang mga anak nga babae sa mga tao, ungodly line of Cain. Nga sila mga maanyag, nangasawa sila sa tanan nilang napili. Og mingon ng Ginoo, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao, kay siya unod man. Apan. Ang iyang mga adlaw, magausa kagatos og kaluhaan katuig. 120 katuig na lang magigsunan mga kagalaan. Bis muabot atog tag 500, 600, 700, 900. No? Karon 120 na lang. Tungod kay ang Dios nun nga kaliwat ni Cain, Dios nun nga kaliwat ni Seth,
og ang dili Dios nung kaliwat ni Cain nagminyuay. So kung Ginoo magkaigsunan mga kagalaan, no? Suko ang Ginoo. Daw karon 120. Ang 120 mga kaigsunan, mga kagalaan, taas na kay na siya karon sa atong panahon. Gipamubuan pagyud na siya karon sa Ginoo. No? Matud pa mga kaigsunan, mga kagalaan. Ato ta sa Salmo. Tanawa mga kaigsunan, dako kay kadaot ang sala nga nahimo ni Adan og ni Eva. Okay? Ato ta sa gitawag og Psalms chapter 91, kuha ko masayop. Salmo 90. Salmo 90 mga kaigsunan, mga kagilaan, versikulo 9 ngadto sa 10. Kaya ang tanan namong mga adlaw na nagpangagi diha sa imong kaligutgot. Gitapos namo among katuigan ingon sa usa ka pagpanghupaw. Verse 10. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan katuig, 70 years old. Kung bisan tungod sa kabaskog, may kamuga mo dala sa imong lawas, no? Nakay gitawag og self-discipline sa pagkaon, sayo matulog. Okay? Ingon din dire, may kawaluan katuig, bisan pa niya na ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay og kasub-anan kay kini sa madali musaylo og kami managpanlupad. Bot pasabot mga kaigsunan, mga kaigalaan. Gikan sa walay kamatayon. No? Wa magyuni kamatayon ang tao kung wa pa makasala. Ang tao gikan sa walay kamatayon, pagkasala, diha magsugod ang kamatayon. Matod pa sa Romans chapter 5 verse number 12, ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Sa ato pa, ang tao gikan sa way kamatayon, nga nakasala man, didto mitungha ang kamatayon. Unya, didto mitungha ang kasamok, kagulanan, kabalaka, kay dala man as tunglo mga kaigsunan, mga kaigalaan. Gitunglo man sa Dios ang tao. Okay? Unya, dako kay kadaot. Ang pangidaron sa tao, gikan sa tag 900, 500, nahimo na lang 120. Hangtod, nahimong 70, 80, o pataas gamay. Kumayo ka mo dala sa imong lawas, pero ang imong garbo, mao na lang ang kabudlay o kakapoy. Kapoy na kay. Diin man ka makakitag idad-idaram na mag-idad og 70, 80, 90. Unya, ganahan pa mag-selfie-selfie. Samot na ron panahon na mga kaigsunan. Sumala sa survey, nagkabata ang nangamatay. Sumala sa survey mga kaigsunan, mga kaigilaan, mas niubos ang pangidaron sa mga nangamatay. Kuyawa mga kaigsunan? Nganuman, tanawa ron ang mga kabatanunan. Sayo kayong muhigda, pero dugay matulog. Tinuod eh. Haman si Kuan, nihigda na, amen. Nihigdag alas 7, natulog alas 3 sa kadlawon. Isa may taso kinabuhi, anak. Sayo kay nihigda. Yadugay masan matulog magkaigsunan mga kaigalaan. Mo nang mas niubos ang pangidaron sa mga batanon karon.
nga nangamatay. Compare kaniya itong panahon. Di ba? Di pa yun mao makigsunan. Gani pa na balita, 10 anyos nakita na og brain aneurysm. Okay? Brain aneurysm. Kanang pagpanghubag or pagbuto sa ugat sa utok. Unsa hinungdan? Sa sige og cellphone. 10 anyos. No? Tungod na siya karon mga kaigsunan, mga kagalaan sa sistema sa kalibutan. Oh. May pa ako mga kaigsunan, ganahan kay kumadtog bukid, labi na dito sa Moa, way signal. Dito sa Baol, wag yung signal. Ya, mutanaw ikaw offline nga mga salida. Minog music, minog drama. Pero are ka dire sa ubos, matintal yung kag tanaw mga Netflix, YouTube. Oh? So kung dili ka makamaong mo budget sa imong oras, pwede yung madala ka sa sistema karon sa kalibutan. Usara mo sa pamilya, naaara mo diya, pero nagsigi mo cellphone, di na mo magkaistoryahan na sa mong asawa, sa mong mga anak. Mao na realidad karon makaigsunan. Mangaon, tagsag cellphone. Oh, mga tulog, tagsa lang yapog cellphone. Or manghigda. No? Now, arita sa introduction pa lang ito, makaigsunan, mga kaigalana, sa to ang mensahe. Arita sa pinakaminsahe na to. Nganong sa Dios ang problema gitugot? Ang Dios, mga kaigsunan, puno sa gugma, ang iyang kaluoy, naglungtad sa walay katapusan. Pero nganong gialaw, gitugot man niya, nga kita mubatig problema. Di ba? God is love. No? God is love. Pero nganong gialaw man niya ang mga problema. Nganong gitugot man niya nga ikaw mabalaka, maproblema, maguol. Nga ang Dios gugma man kaha. No? Ang tubag mga kaigsunan, mga kagalaan, adunay mga problema nga gitugot sa Dios alang sa iyang mga kaanakan. Pero ngadto sa mga dili niya anak, no? Ang problema magpusot-pusot na. Now karon, matod pa sa Job 14 verse number 1, ang tao nga nahimugso sa babay may diyutay nga mga adlaw ug puno sa kasamok. Mubo ratag panuigon, puno sa kasamok. Okay? Puno magyutag kasamok, mga kaigsunan. Matag karon og unya, adunay mga kasamo kamutunga sa atong kinabuhi. No? Wala pa mo makabantay, mga kaigsunan? Nga ang atong kinabuhi nining kalibutan, malipay lag kadali, maguol og kadaghan. Malinaw lag kadali, musamok og kadaghan. Abot og nakabantay ba mo ni ana, makaigsunan, mga kagilaan? Mura tag gaihap ba? Karon blessing, ikaw og maani, problema na pod. Magligid-ligid mo guning atong adlaw, mo na gulong ng palad, matod pa nila, no? Ang tuyok sa kapalaran, di tao ni kapalaran atong gisgutan, ha? Ang tuyok sa kinabuhi ba? No? Kung imong susiho ng gulong ng palad, wala ta mag-base sa palad. Nag-base ta sa realidad, sa dagan, sa kinabuhi, nga uban ang Dios. Dili uban sa palad. Ani na lang makaigsunan, mga kagilaan. Ang atong kinabuhi, ang sistema sa atong kinabuhi, no? Aduna gi pagsaka, aduna po'y pag-ubos.
Doon na po'y plat lang mga kaigsunan, mga kaigalaan, musaka na pod gamay, muus-os na pod. Mao na'y realidad sa kinabuhi nato. Sa ato pa, dili gyud sa tanang panahon na atas taas. Nga makita nato ang palibot na'y usahay makaigsunan na atas sa ubos. Nga wa natay makita. Nga makaingon ta nga, Lord, gikapoy nako sa kuang kinabuhi. Kay bisan ang Dios dili na nimo makita kay naa ka sa ubos. Mutan-aw kas tubangan, wa kay makita. Mutan-aw kas luyo, wa siya. Hangad mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ihangad ang tanan kung wa na kay makita. No? Usahay, basanaan na tagay sa ubos na kayo nga kahimtang. Muratag gibutaan sa mga problema nga naa magtuyok nato anang panahon na. Muratag bungol sa pulong sa Dios anang panahon na. Kay ang yawa mga kaigsunan, mga kaigalaan, mangita gyud siya paagi nga di ka malipay. Okay? Ang yawa mangitag paagi nga maguol ka pag-ayo aron di nakamusalig sa Dios nga buhi. Ang yawa mangitag paagi nga sa panahon nga naa kay giatubang nga problema, magsigin lang kag kaguol. Gusto niya na, gipakpakan kaniya. Sa panahon nga naa kay gitubang nga problema, gusto sa yawa nga di ka mukaon. Huwag tangan kanyag kagana sa pagkaon. Kaya kung mukaon ka, makahuna-huna magkagmaayo. Pero di ka mukaon, musamot man kaguol ang imong sitwasyon. Undi siya ganahan mukaon ka. Way gana ikaon. Samukon gyud niya pag-ayo ang imong unahuna. Oh, mao din ang mga kaigsunan, mga kaigalaan. Panahon nga dunay mga problema, panahon nga adunay mga sitwasyon nga dili na nato kaya, mangaon din ta mga kaigsunan. Oh, mangaon ta, higop tag sabaw. No? Nga panahon nga doon na tay problema, ang yawa mangitag paagi nga di ka makatulog. Muhayang ka, mag-alindasay ka. Di ka pakatulgon sa yawa. Sa sige gunahuna sa problema. Yawa lang kakabantay nga ang luha mga kaigsunan ni dagayday na sa mong mga mata. Mo na'y ebidensya, ha? Once nga makita na sa yawa nga ni guol na ka, yay, murag naguol na. Kaya ang yawa makigsunan, di man sa kita sa itong nauna. Di sa kita sa itong kasing-kasing. No? Only God knows kung unsay naa sa imong unahuna ug naa sa imong kasing-kasing. Ang yawa, wa na makaibalo. Kung unsay imong gihunahuna, kung unsay na sa imong kasing-kasing. Mao na sige lang sag-inject sa imong mga negatibong unahuna. Okay? Once nga nakita niya ang imong dagway nga guol kaayo, di makaingon siya nga, ayay, nitalab ang ako ang gibutang siya una-una. Sa dihang naguol imong naong, unya, dito imong luha. Kini siya, muanilisar man ang yawa, magigsunan, mingon ni siya nga, kini siya, kinaguol, nga nihilak, sato pa, dili ni siya tears of joy. Oh, maro kang yawa, magigsunan. No? Maro kayo. Lipat-lipat gud ang iyang pagi, matod pa sa Ephesians chapter 6. Asa na mabasa? Atong basahon sa Ephesians chapter 6, mga kaigsunan.
Ephesians chapter 6, verse number 10. Tanawa ha? Sa katapusan, akong mga igsoon pag malig-on diya sa Ginoo, og diya sa gahom sa iyang kusog. Isulob ang tibuok kinagiban sa Dios, aron kamo makahimo sa pagbarog, batok sa mga lipat-lipat sa yawa. Lipat-lipat sa yawa. Lipat ra gyud iyang paagi, di siya makig face to face. Kung mahimo online iyang gusto. Lipat-lipat ang iyang paagi makaigsunan mga kaigalaan. Nawara mga kaigsunan. Mo na sa diyang natay problema di ay. No? Wala exempted na to ha. Kaya kitang tanan mo, agit ang problema mga kaigsunan mga kaigalaan. Ako, naapo ko'y problema. No? Kabalo ba mo mga kaigsunan mga kaigalaan sa katong grabing wali na ko may tungod sa yawa? No? Grabe o kining grabe atake sa yawa na ko makigsunan. Kung nambiro ang atakihon ang nagwali magyod. Di ba? Grabe atake niya. Yagi ko og kanang sobrang pangunahon na, that is the sign of depression. No? Na ako'y depression pero dili kayo lala mga kaigsunan. Ginasuklan nako ni siya. Muatake ni siya o gabi. No, mo share ko ninyo ani ha. Makabantay ko magaigsunan mga kagalaan. Muatake ni siya magabi. Nga moabot lag mutungha lag kalit sa kunahuna. Kana bitaw mga nilabay nga problema. No? Nilabay nga problema nga nasulbad na unya mubalik bitaw mo flashback sa imong unahona ang imong sitwasyon kani adtong panahona. No? Murabag gipabalik sa imong unahona kung unsa ka kakabalaka atong higayuna, unsa ka kahadlok atong higayuna. Unya, mura magkag matraumatize. Sakto ba kung term mga kaigsunan? Mura po kag matruma ba kay nibalik sa imong unahona? Unya, kung dili na nimo ma-overcome, gahom na sa yawa. Gita siya paagi, no? Kaya doon na may tulo ka source sa atong unahuna. Number 1, thought, gikan sa atong kaugalingon, and then thought, nga gikan sa yawa, o ang pangunahuna, nga gikan sa Dios. Pero sad to say, ang gina-entertain na to, ang atong kagulingon unahuna, or ang unahuna nga gikan sa away, nga mao ang mga negatibong unahuna. Mao nang panahon nga naatay problema. Kung ang mga problema mao'y pirmi na itong gipahari sa itong unahuna, mura nagbubuto ang atong ulo, sa sige gunahuna, muabot, no? Muabot ang puntong magkaigsunan, nga dili og dili na nimo makontrol ang imong hunahuna, ang pagunahuna sa negatibo. Yawa magkaigsunan. Ay, muna nga maginampuay gyud ta. No? Hugtanta ang pagkamay nampuon. Dili na to luag-luagan mga kaigsunan. Muampo mo ganita, muampo lagi ta uban ang hugot nga pagtuo. Ingon pa ang Hebrews 11 verse number 6. It is impossible to please Him without faith. Sa ato pa, puslan man nga muampo ta, mutuo o musalig na lang yun ta sa Diyos nga atong giampuan. No? Kaya nga atong kaaway mga kaigsunan, mga kaigalaan, gusto niya sa panahon nga doon ay problema, mapasmo ta. Panahon nga natay problema, di ta makatulog, insumyahon ta.
Kay kung sige kag kapas mo kay naman kay problema, unya di ka pakatulgon, unsay mahitabo, ikaw na po'y problema, ikaw na po'y sunod nga problema. Unya ang yawa, partilipaya. Nga naman, labi nag mga Kristohano na ta. Purya lang niya itong mga dili Kristohanon kay natural man na nga ginadaog-daog na sila sa yawa. Pero kitang mga Kristohanon, ang Dios nga atong gilagaran, dako pa sa Dios nga niining kalibutana. Claim that God is greater than your trials. I-claim nga mas dako pa ang Dios nga atong gialagaran kaysa problema nga atong giatubang karon. No? I-claim mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ayaw tuguti nga mas maghari ang kasamok kaysa kalinaw nga iya sa Dios. Ang yawa, makaigsunan mo ay author sa kasamok. No? Satan is the author of confusion. No? But God is the author of peace. No? Romans chapter 5 verse number 1. Ingon dito. Being justified by faith, we have peace with God. Aduna na natay kalinaw uban ang Dios. Kita nga namatarong pinaagis pagtuo. Verse number 2. By whom also we have access by faith into this grace. Buot pa sabot, ang verse number 1, no? Mao nay hinungdan nganong gimatarong ka tungod sa pagtuo. Unya, tungod sa pagtuo, naa na kay kalinaw. Verse number 2, resulta sa mga taong namatarong pinagis pagtuo, maka-access. No? Doon na siya access by faith into this grace. So ayaw tuguti nga maghari ang kasamok kaysa kalinaw. Nya pastor, di man yun mawas kung una-huna. Kay ginahuna-huna man mo. Basta maanad gani ka sa paghuna-huna, imo yun ang makinabuhi. Kay usbo nako, kung unsay ginatutukan nimo sa imong kinabuhi, maunay imong ginapadako. Kung sige kag hunahuna sa problema, imo ka nang gipadako sa imong kinabuhi. Kung sige kag hunahuna sa pulong sa Dios, nga mas gamhanan yun ang Dios kaysa problema nga imong giatubang, ma-overcome nimo ang problema. Naamang gani ang problema, pero ang paghatag niya kasamok sa ato ang hunahuna, dili siya kahimo. Oh. Tanawa gud mga kaigsunan, bisan gani ang mga unbeliever, nga amagayin mga problema, pero dunay mga tao nga mga unbeliever, nga anaa sila gitawag og confident, self-confident. No? Relax na sila. Matod pagani ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Oh. Makahimo ka tanian ng mga Kristohanon? Sahay, nalimot ba nga kitang mga Kristohanon, buhi nga Dios ang atong gialagaran, dili patay. Buhi. Plus, ang iyang mga pulong, nga mo'y maghatag na to giya, buhi usab. Hebrews chapter 4 verse number 12. Usa may gingon diya, ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga mas mahait pa kaysa espada nga duhay sulab. No? Panahon nga naa kay problema higala igsoon, pahariha ang pulong sa Dios sa imong unahuna.
Kay ang yawa, mga kaigsunan, mga kagilaan, gusto siya musamok sa imong unahuna. Kay kung samok imong unahuna, di nyo kaganahan mo kaon. Tinudan na lang. Uy, gana ikaon, samok imong unahuna. Kung samok ang imong unahuna, di ka ganahan matulog. Kanos amang ka nakatulog sa samok imong unahuna. Kung makatulog, magani ka, magmata-mata ka. So sana, panahon din natin problema, mag-headset na, may headset nga ni, headset headset ka. Minaw kagwali, minaw ka og mga Christian song, nga maoy maka-comfort sa imong unahuna, pari agyud. Di ba mga kaigsunan, mga kagilaan? Kanang mga worries, mga kabalakang, nga nagsamok sa tong unahuna, no? Di ba ma-overcome na nimo? Pinaagi sa tabang o grasyas Ginoo. Kay kung dili nimo ma-overcome, no? Bot pasabot, ang problema o kasamok mo imong gipahari sa mga una-una. No? Namanggoy sulba deres Biblia, Pilipos 4, versikulo 8. Tanawa mga kaigsunan, mga kagalaan. Pilipos 4, versikulo 4 ngadto sa 8. Ato daw ni tagsa-tagsaon. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, not in this world. Sahay mga kaigsunan, kung naatay problema, dito nato pangitaon ang sulbad sa kalibutan og dili sa pulong sa Dios. Unsa may gingon sa Psalms chapter 1 verse number 1? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Bulahan ang tao nga nagalakaw, no? Nga wala magalakaw sa tambag sa mga dili Dios nun. Sa ato pa panahon nga na kay problema, adto ka sa mga Kristohanon, mga ayog tambag. Hamtong nga mga Kristohanon. Ayaw ng babe in Christ. Kaya nagtubo pa man na sila. No? May posibilidad nga dili pa gyud konkreto ang ilang i-advise nimo. Unya kung advisean ta, tumanon po nato. Igo raman ta nag-advise niya, ato raman gyapon kaugalingon, ni duol ganita kay mga itagiya. No? Naabi tayo mga nangay-advise nako. Nya ang advice nako kinutlo sa balaang kasulatan. Therefore, ang Dios mo'y nag-advise nila, gigamit lang ta. Instrumento lang ko. Di maputumanon. Di ang resulta, ni samot mga kaigsunan, mga kagilaan. O, niya kay dili man ta sama sa uban nga mamoyboy. No, nga giignam bitaw tika gahi mo ko kag-ugod. Dili mo ko ingana. Basta kay nasayod siya nga ako siyang gitambagan. Kay wa man niya tumana, iyahan na ng pag-atubang sa another consequences. Oh. Magpakitambag kita. Nanas Biblia. No? Dawata ang instruction ug ayaw ang kwarta. Tatas Biblia ba kay sunan di gyud ta maho na. Dali ara sa oras No? Dawata ang pahimangno ug ayaw ang salapi. Naa na sa Book of Proverbs. Tanawa mga kaigsunan, mga kaigalaan. No? Okay. Sa Book of Proverbs, tanawa, Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom
and instruction. Ha? O niya, naagyo sa ka-verse dere, nga dawata ang pahimangno og ayaw ang salapi. Kini akong gipangita nga verse. Okay. Adara. Proverbs 8 verse number 10. Proverbs chapter 8 verse number 10. Ingon padre, verse 10, dawata ang akong pahimangno, tambag, instruction, og dili ang plata, dili ang kwarta, og kahibalo hinuon kay sa pinili nga bulawan. Receive my instruction and not silver. No? Sa ato pa mga kaigsunan, mga kaigalaan, gusto sa Dios nga mudawat ta siya mga tambag, dili ang mga kalibutanong mga bahandi, nga para nato mo'y muhatag natog sulbad sa problema. No? Tanawa, ato sabto ni mga bersikulo. Receive my instruction and not silver. Bot pasabot, dawata ang mga pahimangno sa Dios. Ug ayaw sa kalibutan. No? Ayaw ato sa kalibutan nga ang mga bahandi sa kalibutan mo na mo comfort nimo. No? Mga kaigsunan, mga kaigalaan, si Apostol Pablo matud pa niya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. And then verse number 5, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Verse number 6, ayaw pagkabalaka sa bisan unsa, apan diya sa matag butang pinaagis pag-ampog, pangaliupo, uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Okay? Sa ato pa mga kaigsunan, mga kaigalaan, prayer, no? Usa sa pinakalig-on nga hinagiban nga mulumpag sa mga problema nga imong giatubang karon. Una sa tanan, kung naatay problema, inigampo nato, dili na siya instant nga masulbad. Process na mga kaigsunan. Ang purpose sa prayer is seeking God's guidance. Seeking God's direction. Magiyahan ka at the same time, ma-comfort ang imong kasamok. Sa ato pa, naa kay problemang giatubang, nagsamok si mong unahuna, gubot ang imong kasing-kasing, sa diyang nag-ampo ka, gi-comfort ka sa Dios, ang kasamok, gipulihan o kalinaw ni baba ang kasamok. Murag tama magigsunan ni baba. Ni baba ang kasamok, bisag naa kay giatubang nga problema. Di kahayon lang ana, nga bisag naa kay giatubang nga problema, nakabaton kag peace with God. No? Mo na gusto sa Ginoo nga bisan tinuod og mura na ka gikuralan og problema, pero ikaw nga gikuralan, relax ra nga naman. Imo manggisalig sa Dios. Tungod kay ikaw nag-ampo ngadtos Ginoo. Verse number 7. Og ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot, mubantay sa inyong makasing-kasing og mga hunahuna pinaagi ni Jesus Kristo. Kanus mahitabo ang kalinaw? No? Kanus mahitabo ang malinaw nga hunahuna? Sa dihang nahimo kang mainampuon. Verse number 6. No? Di gyud mahitabo ang verse 7 kung dili nimo applyan, kung dili nimo i-apply ang verse number 6. Tanawa ko, verse number 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving,
let your request be made known unto God. Mao nang magpabilin sa ang kasamok, kabalaka, kaguol, ngano man, ang atong pagampo, lasaw ra kayo makaigsunan mga kagalaan. Kanag yung espiso nga pagampo ba? Ang nakapaispiso, ang pagsalig, ang pagtuo. Oh, usahay ang atong pagampo, lasaw ra kayo makaigsunan mga kagalaan. Nganong lasaw man? No? Niampo ka tinuod, pero ang niduyog sa imong pagampo, ang niuban, ang imurang mga luha, ang imurang kabalaka, ang imurang kahadlok, ang imong pagpakiloy sa Ginoo, Lord, o ni Ginoo. Di na siya espiso, lasaw kay na siya nga pagampo. Nagampo ka pero puno lang gihapon sa pagduha-duha. Tubagon sa Ginoo, maluoy ang Ginoo ani kay grabing luha god. Pero kanang pagampo, bisag way luha mga kaigsunan, pero puno sa pasalig, no? Puno sa pagsalig, puno sa pagtuo. Labi muhila ka. Nihila ka tungod kay nisalig og nituo ka sa Dios. Mo na ispiso nga pagampo mga kaigsunan, mga kagalaan. No? So, ang verse number 7 sa Philippians chapter 4, dili na mahitabo sa imong kinabuhi kung dili nimo i-apply ang verse number 6. Okay? Tanawa ang verse number 6. Naghisgot og pagampo. Unya, unsay resulta? 7. And the peace of God. Og ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagsabot. Mobantay sa inyong mga kasing-kasing og mga una-una pinaagi ni Kristo Jesus. Sa ato pa, ang mubantay sa imong una-una o kasing-kasing, ang Diyos, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kay siya ang source, ang tag-iya sa kalinaw. No? Verse number 8. Verse number 8. Finally, brethren, sa katapusan mga igsoon, bisan unsa nga mga butang nga tinuod, bisan unsa nga mga butang nga matinud-anon, mga butang nga matarong, mga butang nga putli, mga butang nga angay higugmaon, bisan unsa nga mga butang nga maayo ang dungog, kung adunay maayong gawi, kung adunay pagdayig, huna-hunaa kining mga butanga. Ang paghuna-huna sa kabalaka, maayo ka na, maayo nagdungog. Dili ay. Musamot kalala ang imuhang sitwasyon. Therefore, kung naatay kasamok sa una-huna, pagampo ta. Ispiso nga pagampo. Og ang kalinaw sa Dios mobantay sa tong una-una kasing-kasing. Onya, verse 8, kining mga butangan ay huna-hunaa. Sahay, negatibo na magatong una-una. No? Puro negatibo ang nasa tong una-una. Kung negatibo yung mga una-una, mo resulta ka nag-positibo. Musamot mga kaigsunan, mga kaigalaan. No? Kung pahariyo na to ang mga negatibo ng una-una, wa na to gi-apply ang Philippians 4, verse number 6, 7, and 8. Pero alang sa mga Kristohanon nga positibo kayo, paspas kayo ang paglihok sa Dios sa imong kinabuhi. Puno sa pagsalig. No? Puno sa pagtuo. So higala igsoon, ini nga kabuntagon, kung doon naman kay giatubang nga problema, sa buhaton, ispiso nga pagampo.
pag-ampo nga puno sa pagsalig, puno sa pagtuo. Marilis ang kasamo kana si munaw nagkasing-kasing. Pero bantayi lang kay ang yawa mudugang na pud niya siya, mupuli na pud siya og sa imong una. Gusto niya balik-balikon ang imong sitwasyon. Pero i-rebuke, Lord, ako nang giampo, gisalig na nimo ang tanan. 1 Peter chapter 5 verse number 7. Isalig ang tanang kabalaka kaniya kay siya adunay kahangawa nga na kaninyo. So ang Dios, mga kaigsunan, mga kaigalaan, magapanalangin kanaton tanan, nang hinaot ko nga sa usa ka oras nga atong pagpamalandong sa pulong sa Dios, adunay pagtuhop, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay? So, gusto sa Ginoo nga espeso ang ato ang pag-ampo ngadto niya. Kanabang ni ampo kaniya, dili tungod kay nagkinahanglan lang kaniya. Kanang nag-ampo kaniya tungod kay misalig kaniya. Nituo kaniya. Di ba? Sahay mo ampo ram tas Ginoo, okay, gikinahanglan na nato siya. Lasaw ra kay na nga pagampo. Kanang nag-ampo ka tungod kay nisalig kaniya. Niduol kaniya tungod kay wa kay laing gisaligad siya ra. Di ba? So nganong sa Dios ang problema gitugot? Gitugot niya kay nasayod siya nga wa kay mahimo kung wala siya, mo nang gitugot niya aron ka mudut-dut mas mo pa suod ngadto kaniya. Way laing katuyuan, mga kaigsunan, alang sa mga Kristohanon. Gusto niya nga maklose pa nato siya. No? Gusto niya nga masuod pagyud nato siya. Okay? Aron aduna tay gitawag og God's confident. God's confident, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay? So, di na lang kumabli sa Biblia, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ato na ta sa greetings, no? Good morning kanaton tanan. Maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Ato ta sa pagbasa sa mga nag-comment, no? Mayong buntag sa tanan nga mga viewers o sa tanan nga mga listeners karon. May buntag, Brother Stay Beridia Senior, no? Uban sa imong tibok pamilya dia. Brother Joselito, may buntag, Brother Joselito. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Sister Lindy Nobleza Guarino, good morning. And then Ate Allen Briones Abilia, good morning, may pagpaminaw. Og diyan ni Sister Miricila Lindio, uban diyan ni Brother Piolo, ni si Paps o ni Blessy, mayong pagpaminaw, no? Hello, good morning kanato tanan, Pastor Mel. May buntag, Sister Mercedes Yudo Milgar. May buntag, uban diyan ni Sister Lorita, si Hudo Flores. And then, Sister Nining Vidoya Singguran, good morning, Pastor Mel, mayong pagmata, gracias, Ginoo. Amen. Uban diyan ni Pastor Eb, may buntag, may pagpaminaw. And then, Sister Mildred Inanoria, good morning, no? Uban diyan ni Brother Ronilo Inanoria diya sa Inuburan, Naga City, no? O niya diyan ni Sister Anilen Montecalvo. Mayong buntag, Sister Anilen Montecalvo, may pagpaminaw, may pagtanaw. O diyan ni Ate Minarda Bustamante, good morning, Pastor Mel, og sa tanan nga viewers. Sister Lorita Ciudo Flores, good morning. Sir GC, no? Brother GC, mayong buntag, Pastor. Mayong buntag usab nimo diya, uban diya ni Ma'am Nisi, diya ni Nanay Masing og sa tibok nga pamilya. And then Brother Ardito Bisin, good morning, Pastor, og sa tanan, salamat ni ining kabuntagon nga siya nagauban kanunay kanato. God bless. Og diya ni Ma'am Bustamantisini, good morning. Brother John Marquez, mayong buntag. Brother Junton, no? Brother Jubin Navarrete, good morning.
Sister Mazina Kabandulugod, mayong buntag. Sister Mildred Inanoria, tinuod ni atong kinabuhi puno sa kasamok. Pasalamat ta, naa si Ginoong Hesus. Amen, maogyod. And then, Juvenal Abilia, Brother Job, mayong buntag, no? Pastor, salamat sa Ginoo sa iyang kamaayo. Dili gyud taniya pasagdan. Amen, no? Dili gyud taniya pasagdan. Si Apostle Peter, Apostle Paul, niabot sa punto ang ilang kinabuhi nga nag-ungaw na sa kamatayon. Pero wag yun sila pasagdi sa Dios, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? Gi-provide ang protection, gi-provide ang pagkaon, gi-provide ang paagi unsaon pagsulbad sa ilang sitwasyon. God is our provider. Philippians chapter 4 verse number 19 kung ako masayo. My God shall supply all your needs. No? Spiritual needs, physical, emotional, and then sa mental needs nimo, gikinahanglan nimo, provide as Ginoo. And then Gemini 27, mayong buntag, praise God. Amen kayo ang pulong sa atong buhi nga Dios. God bless all, no? May buntag. And then Brother Raymond Rinoy, good morning. Pastor Benedicto Tanillo Senior, good morning. Mayong pagpaminaw Pastor Ben, mayong tune in karon, no? Manadikag live. And then, Pastor Jeffer Arancana, mayong buntag, Pastor, may listening with my household. God bless sa tanang nagapatalingog sa pulong sa Dios na ining buntaga. May buntag, Pastor Jeff, uban diyan ni Ma'am Nuwilin, o sa inyong tibok nga pamilya, no? O sa tanang makaigsunan sa TLG Embassy. Ate Esther Bustamante, good morning. Day Maribel Diaz, may buntag day, no? O diyan ni Brother Danilo Riponte, good morning. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Brother Anthony UA, may buntag, Pastor Mel, great. Nako akong mga kauban sa trabaho. Dini sa Aqua Clean, sila Bing, Tupi, og King. Nagapaminaw og nagatanaw mi sa pulong sa Dios. To God be the glory. Amen. Good morning, Brother Anthony, uban sa imong mga kaubanan diya sa trabaho, no? And then, Brother Nicano Sudaria, uban diyan ni Sister Mela Gosel. Amen, Pastor, no? Ayong buntag diyan ni Ate Minarda, no? Mao nga dili ta padaog sa mga problema ning kinabuhi. Humanak ko anang panahon na, Pastor, karon gihalad ko na ang tanan sa Ginoo. Iyang mga pagbuot matuman sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Ginoong Dios sa tanang panahon sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Salamat, no? Ate Midarda Bustamante. Maricel Amit, good morning, Pastor. Kanay sa message nimo karon buntaga, nakarelate jud mi ani. Thank you, Lord, kay bisan unsa nga pagsuway naa gihapon ka, nagpahinumdum namo unsa kadako imuhang gugma namo. Amen, no? May buntag, Sister Maricel Amit, uban si imuhang pamilya diha. Brother John Puntemayor, Sister Mitch, no? May buntag ninyo diha. And then diha ni Sister Joy Mercado Razon, good morning. Sister Jen Pinter, good morning, Sister Jen. Kasulay gyud ko ana, Pastor, mo ang akong buhaton, maminaw na lang ko sa audio Bible kay marelax ko kung mauna akong buhaton, mao gyud. Na may audio Bible na kay Bisaya nga audio Bible. I-download na ninyo na ana sa Play Store. So, minaw na lang. Kundi yung mga music nga Christian, and then naaman tayo mga wali sa YouTube. Uy, mga kaigsunan, subscribe no mo sa kong YouTube di ay. No? Nako, YouTube channel. Pwede mo subscribe dito. No? Kinaan ako'y mga video nga ako ang gi-andam, i-upload na lang. No? Malimot lang kong upload yun. Sinsya yung kayo, pila na kay gayon, si kong saad. No? Na ako'y ipang-upload nga mga video, mga short video, nga ato lang i-short kay tag-as naman kayo. Unya ako ni siyang i-upload dito sa YouTube channel nako. Subscribe mo dito kay pwede mo maka-download offline. Maka-download mo offline dito.
akong pangalan dito is, akong YouTube channel, Kuya Romel's TV. I-search lang ninyo dito, Kuya Romel's TV. Na dito yung mga video na ko. Pwede mo maka-download dito mga kaigsunan aron matanaw ninyo sa offline. Okay? Subscribe lang mo mga kaigsunan, mga kaigilan. Dugay-dugay na gito, na ko ma-download din. No? Pero dagang kong video dito. And then, Pastor Filomeno Sanoy Dumahil. Good morning, Pastor June. No? And then, Sister Lydia Rihas. Morning, Pastor. Taga Bohol ko. Amen. No? Naatay mga kaigsunan diya. Diya sa Bohol. May buntag din yung tanan diya, no? Mayong buntag, Sister Lydia Rihas. No? Taga Bohol din siya. And then, Sister Marites Kayon. Mayong buntag diya. Brother Romel, God bless all. Okay, good morning, usab, Sister Marites. Ramel Redoble, may buntag, no? Brother Ramel Redoble. Hi, good morning, no? Good morning, usab nimo diha. Ang tanang mga kasamok sa una-una ang Dios ng buhi mao'y bahala sa tanan. Basta isurrender nato ang tanan pinagi sa pagsalig sa Ginoong Dios. Amen. Ate Minarda. Ate Allen, may buntag, no? Amen. Amen. Sa Ezekias, nagampo, midangoy-ngoy siya. Ug ang Dios nakakita siya maluha. Gidubag siya sa Dios, gi-extend og 15 years bisan mamatay na unta siya. Hermes and Dilab. Amen. Mao gyud. Ngano man, ispiso kay ang pagampo. Naa ang pagsalig og pagtuo. Nihilak siya. Nakita sa Dios ang luha. Kay ang luha niya, tungod man kay nisalig siya sa Dios, nituo man siya sa Dios, nang gitubag siya. Dili tungod kay nihilak lang. Okay. Kadali makigsuna na. Joy Mercado. Okay. Okay, mga kaigsunan, mga kaigilaan, ato tas closing prayer, no? Closing prayer ta? Na pa din nag-comment din. Na pa din nag-comment. Sa kadali, ha? Okay, mga kaigsunan, mga kaigilaan, may buntag di ni Sister Love Angelic. Hugan, good morning, Brother Tuper, o di Sister Angelic. Sir Rolando Bastida, amen. God bless sa tanan, pagampo uban ang hugot nga pagtuo. And then, Sister Joyce Tiyok, mayong good morning ni mo diha. May buntag no, dagang salamat, Pastor, nahawagan og puno akong una-una og kasing-kasing, Pastor. Amen. May buntag, Pastor, og sa tanang naminaw, pasalamat ko sa pulo sa Ginoo nga nadayag karong kabuntagon. Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong sa Dios nga nagagawa sa iyang baba. Amen. Okay, salamat, no? Sige, Pastor, amo na subscribe. Glory to God. Amen. Salamat, no, sa pag-subscribe ninyo, makigsunan. Hindi lang kay naman ko'y mga video nga ako ang mag-record ko niya, dito na ko ibutang. No, labi na mga video nato diri nga ako ang i-short na lang. No, at least na mo'y ma-review offline. Labi na og dili ko ka-live, pwede mo maka-review dito. Okay? So mga kaigsunan, mga kaigalaan, ay mag-prayer pa dito, no? Manamilit unta ko. Ato ta sa closing prayer. Okay? Fernando Rosales, may buntag, Pastor. God bless you.
May buntag usab, Brother Fernando Rosales, no? Salamat sa imo ang pag-tune in. Okay? Let us pray, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? Iampo na ito na ang mga problema, mga kasamok na ito ang nasin natin. Okay, let us pray, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? Let us pray. Ginoong Dios nga labing gamanan, salamat Amahan sa mga pulong nga imong gipadayag niini nga kabuntagon dalaygon ka sa walang katapusan. Salamat Lord sa mga blessing nga imong gibubo kanamo. Salamat kayo Ginoo bisan taliwala sa mga problema kasamok nga among giatubang, still maayo kaayo ka sa among kinabuhi. Lord God, niini nga kabuntagon. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ako nagaampo og nagahangyo nga na kanimo. Alang sa mga kaigsuunan nga anaa sa problema karon sa panlawas diyan ni Ate Allen Briones Sabilia, Brother Job, sa iyang kaso Ginoo among pangayoon ang pag-provide sa mga panginahanglan sa financial ug ang pagplastar og pahimutang sa iyang mao nga kaso Ginoong Dios nga mapadayag ang kamatuoran. Ug bisa pa man o Dios diyan ni Sister Lorita Flores, diyan ni Ate Jenny Balsado, Ate Susan, diyan ni Manuel Balsado. Lakip na usab o Dios diyan ni Brother Ardito Bisin, Sir Alan Bastida, ni Remy, ni Nanay Modista, Nanay Judith Mercado. Ug bisa pa man o Dios nga labing gamanan, kami nagampo sa apo ni Brother Dario nga naa karon sa ospital kay nadinggi. Ikaw magapanalangin Ginoo sa mga tambal o mutik o water ang mga nga bata. Ug bisa pa man o Dios nga labing gamanan ni Brother Pedro Bustamante ug diha ni Brother Jubiniano Navarrete Senior. Ikaw magapanalangin Ginoong Dios diha ni Sister Maricel Amet sa iyahang anxiety ug bisa pa man sa iyahang pamilya Ginoo, ikaw magapanalangin. Nagaampo sab kami ni Brother Angelo Generale sa iyahang pagka-stroke. Panalangin ni Ginoong Dios ang mama usab ni Brother Jan Marquez. Padayon kami sa pagampo diya ni Raymond Ubosa sa iyang pagka-disgrasya o diya ni Brother Ronilo Cuadrado o bisa pa man o Dios nga labing gamhanan diya ni Sister Jasmine o diya ni nagampo kami sa anak ni Brother Danilo Riponte. Nga ikaw magapanalangin Ginoong Dios. Padayon kami sa pagampo sa kang Sister Lucia sa iyang medication. Salamat Ginoo. O bisa pa man o Dios nga labing gamhanan, kami nagapadayon sa paghangyo nga naa kanimo sa tanan nga mga kaigsunan nga naa sa balatian. Ikaw panalangin Ginoong Dios sa mga tambal ng ilang gitay. Nga mahimong instrumento alang sa ilang kaayuhan. Alang sa kahupayan sa ilang kasakitan Ginoo. Nagaampo sab kami o Dios nga labing gamhanan sa tanan nga mga kaigsunan nga naay struggle silang kinabuhi. Naghatag og kasamok. Doon ay mga depression, doon ay mga anxiety, adunay problema sa pamilya. Kami nagaampo ug naghangyo o Dios sa pagpadayon sa kang Sister Rebecca, Sister Rosemary,
O bisa pa man o Dios, galabing gamhanan, diya ni Ate Allen sa ilahang struggle karon, ni Brother Job, diya ni Sir Alan, o bisa pa man o Dios, diya ni Sister Nining, Sister Eva, diya sa kang Ate Minarda, sa iyang mga anak o sa iyang bana, si Florencio Senior. Lauman na mo Ginong Dios kay ikaw maghahatag kanilang kusog nga ma-overcome nila kana. O nagaampo o nagahangyo usab kami nga imong mga pulong maghahari sa panimalay sa Ate Minarda nga makahimo kami Bible study ngadto sa ilaha sa insaktong panahon Ginong Dios. Nagaampo og nagahangyo usab kami nga na kanimo o Dios nga labing gamhanan alang sa amo ang Bible study sa panimalay na Sister Jennifer ug Brother Ramon. Nung mga pulong o Dios, maghari silang panimalay, ang katubagan sa among mga pagampo, among pangayoon o Dios. Nga sila mo surrender diya sa pag-alagad nga na kanimo. Labi na o Dios nga labing gamhanan sa iyang bana, lamdagi Ginong Dios. O labaw sa tanan o Dios, ang kalinaw, ug ang gugma, ug ang kaluwasan Ginoo maangko nila. Bisa pa man o Dios galabing gamhanan sa mga job seekers, among pangayoon ang pagpahimutang. Labi na o Dios ang managkuha sa visa, passport, o sa mga papers, Ginoong Dios ikaw magapahimutang sa tanan nga mga OFW, nga mga kaigsuonan, sa nagkadaiyang dapit sa tibuok kalibutan o Dios, ihatag kanila ang maayo nga panlawas sa ilang pagpanrabaho. O labi na o Dios, nga sila magpadayon sa pagkat-on sa ibong mga pulong. O bisa pa man sa mga unsaved loved ones namo, sa mga kaliwat ni Sister Zel Basilides, sa Liling and Lamuduk, sa tanan namong mga relatives o mga loved ones namo Ginoo, ikaw magapanalangin. Labi na usab sa bana or sa partner ni Sister Jane, Sister Alan Stephenson, Lord, tanduga ang kasing-kasing Ginoo nga masabtan niya imong mga pulong. Labi na o Dios nga labing gamhanan sa tanan nga mga bana, sa tanan nga mga sawag, mga anak nga wa pa makabaton og kaluwasan, ikaw magatandog sa ilang mga kasing-kasing. O bisa pa man o Dios sa kaliwat o sa mga anak ni Brother Arnando Inglaterra, ikaw magapanalangin Ginong Dios nga magkausa sa pag-alagad nga na kanimo. O glauman na mo o Dios ang pagtubag nimo sa amo ang pagampo. Andam kami mudawat o mupaabot kung kanusa nimo kini tubagon. Busa o Dios ang kinintanan among lauman, among isalig kanimo sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen o amen. Mga kaigsunan, mga kagalaan, salamat no sa mga kaigsunan nato karon. And then mga kaigsunan, mga kagalaan, natangin ninyo atong live karong gabi alas 7:30 oras diri sa Pilipinas. Sa mga nagpaabot silang prayer request, apanuwan ako ma-mention, ato nato na ibutang sa ato ako ang personal prayer, mga kaigsunan, mga kagalaan, ay magkabalakan yan. Okay? So, manamilit ako sa pag-ingon nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong kinabuhi. God bless, may buntag, to God be the glory. May buntag, pag-usab.